Kung nasa bukid tayo, isa rin sa pinakamagandang investment itong pag-aalaga ng kambing. Hindi na kasi natin kailangan gumastos dito araw-araw as long as masipag din tayo magtanim na ipapakain sa kanila. Ngayong araw ay bumaba nga kami dito sa mga taniman namin ng pakain sa mga alaga. Itong naunang nakita ninyo, mga gabi ito. Ito naman yung pakain para sa mga baboy. Sinachop at niluluto ito bago natin ihalo sa feeds darak na siyang papakain sa mga baboy. Doon sa bandang unahan, nandun naman yung mga pananim natin na mga Madre de Agua, meron tayong mga saging. May mga Madre de Cacao din dito nakapalibot. Yun naman yung mga kinakain ng mga kambing namin. Itong parting baba na ito, dating palay na ito. Kaya lang walang irrigation dito. Umaasa lang to sa ulan. Kapag malakas ang ulan at palaging umuulan, nagkakatubig dito. Kaya bagay din tong gabi. Tapos kapag tulad ngayon na mainit na naman ang panahon, hindi na naman pwede magtanim dito ng palay. Kaya minsan ding nasubok dito dati nung nagtanim kami ng palay, tapos inabot ng tag-init, nasisira yung mga palay. Kaya sa ngayon nga din, nagiging parte ito ng malawak na lambat na siyang pinaglalagyan ng mga kambing. Doon sa bandang unahan, pagkarating natin, makita natin dyan yung maraming kambing. At dito nga, nag-uumpisa na, nandiyan yung ibang mga kambing natin na gumagala dito. Sila yung nagmi-maintain din, maglinis ng mga damo. Although may mga damo pa rin dito na hindi nila kinakain, tulad ng mga hagunoy. Yan naman yung damo na kailangan i-maintain ng tao. So yan yung madalas na nililinis nila mama. Minsan naman kapag hindi kaya, ay nagbabayad na rin ng tagalinis dito para mabawasan yung mga damo at tumubo yung mga damo na kinakain ng mga kambing, katulad ng carabao grass, kugon, cover crop at marami pang mga damo din. Napakaganda nga naman talaga din ng view dito. Gustong gusto ko nga din dito. Pero itong lugar na ito, hindi po ito sarili namin. Tenant lamang din po kami dito. Maliit na part pa lang po itong area na ito dito sa buong area dahil ito ay 7 hectares. May nagsabi nga sa akin dati paano daw mag-farming kung wala namang sariling lupa. So dito natin napatunayan na pwede mag-farming kahit walang sariling lupa. Nagtitenant mula doon sa mga lolo ko pa ito. Sila yung mga nakikiusap pa dati sa mga may-ari ng lupang ito. Dahil nga yung mga may-ari nito ay nasa city, hindi sila mahilig sa farming. Kaya doon sa lolo ko, sila nag-umpisa na naging tenant dito, katiwala. Sila yung nag-aalaga dito sa lupa. Dito lang sa bandang baba, yun na nga nabanggit natin, ito ay palayan. Kaya hindi ito natatamnan masyado ng niyog. Pero sa bandang ibabaw nito, sa bawat side, at sa malawak na parte nito ay punong-puno ng niyog. Yun yung pinaglalagay naman natin ng mga baboy sa ilalim. Actually, itong free range ng mga kambing, sakop din ito yung ibabaw pa na patag. So dito sa bandang baba, ito na yung lambat. Nilalambat namin tong area ng kambing. Hindi namin nalalambat tong kabuong area kasi napakalawak nito. No, naglalambat lang kami ng parte para dun sa mga kambing para pwede pa rin silang pakawalan kasi delikado rin kasi pag yung kambing natin ay gala, walang tamang area na kung saan sila, hindi sila nakalambat, maaaring makapanira naman yan ng mga tanim ng ating kapitbahay. Kaya may iba-ibang paraan nga rin ng pag-aalaga ng kambing, may iba. Ito, ganito, nakalambat, tapos may bahay sila sa loob. Although ito, lalo na ngayong tag-init, parang na-overgrazing na, halos naubos na nila yung mga damong kinakain nila dito. Kaya medyo pumapayat nga itong mga kambing natin. Kahit bumaba nga rin kami dito, tutulungan natin sila. Bibigyan din natin sila ng mga kung anong available na meron dito, katulad ng mga Madre de Agua na sa labas. No, dyan sa labas kasi medyo green pa eh. Dito, tingnan nyo. Medyo nagkakaroon na ng pagkaka-brown kasi nga lupa ni nakikita na ubos na halos nila yung mga damo. Although meron pa to doon sa bandang ibabaw, malawak pa talaga yung pwede nilang galaan. Sa ngayon, kalat itong mga kambing natin, may iba-iba siyang area. Although itong kambing natin nasa 30 plus na ito piraso. Pero ngayon, medyo konti lang makikita natin kasi nga kalat. Yung iba na doon sa ibabaw din. Yung iba nandito, tapos yung iba naman ay kung saan-saan napapadpad. Basta nandito lang sila sa loob ng area ng lambat, walang problema. No, sa ibang paraan naman ng pag-alaga ng kambing, may iba nakaloob lamang sa bahayan. Gumagawa sila ng isang bahay ng kambing, nandun yung mga kambing nila, lagi nilang nililinis yun. Tapos doon na nila binibigyan ng pagkain sa loob ng bahayan. So may mga ganong paraan din, which is, yun yung practical way kapag medyo maliit lamang yung space natin. Kung meron tayong 1 o 2 hektarya, so maglaan lang tayo ng space kung saan ang bahay ng kambing. Tapos yung ibang area, kung gusto natin mag-focus dito sa kambing, punuin natin ng mga pakain sa kanila, yung mga Madre de Agua, napier grass, mais. So yan yung mga pakain usual sa mga kambing. Itong Madre de Agua, medyo kaunti lang, hindi ito yung full na pakain sa kanila. Ang pinaka main pakain nila dito, damo. Tapos pwede ka mag-full na pakain sa kanila, yung mga napier grass or mais, pwedeng yun ang i-full mong pakain kahit wala ka na ibigay na iba pa. No, pwede naman pamirindahin mo na lang ng ganito, Madre de Agua, Madre de Cacao, mga ipil-ipil. So pwede rin pandagdag pagkain nila yan. So, sa akin naman, gusto ko dito naka-free range sila para makain sila ng maraming damo. No, although, kapag mas marami na yung kambing natin, hindi na rin practical yun. Kasi nga, ma-overgraze na nila, maubos nila yung mga forages sa loob, mga damo. Kaya kailangan din nating obserbahan kung paano natin sila palakihin. So, may iba naman ang pag-aalaga ng kambing kung kaunti lang naman, may 1, 2 piraso o 4. No, tinatalian lang yan, palipat-lipat sa ilalim ng niyog
para hindi makawala o hindi naman nakalambat yung area. Tiyagaan lang din talaga lalo na sa umpisa, no? Pero pag ganitong may lambat naman, hindi masyadong matrabaho to. Actually, itong amin, minsan lang namin puntahan, mahalaga lang sa kanila, meron silang housing, kapag sa panahon na maulan or sa gabi, meron silang nauuwian, tapos meron silang tubig inuman. So, pupwede kung nilalambat natin, medyo magastos lang talaga kasi kailangan natin ng malawak na hardware or interlink na panlambat natin. Pero yung trabaho less. Mas advantage yan tulad ng iba na meron silang malawak na area, meron silang lupain, tas nakalambat na kung sigurado tayo na hindi na makatakas yung mga kambing natin doon, pwede natin paglagyan ng kambing yun para yun yung magme-maintain doon sa mga damo na meron sa paligid. At malilinis nila yung area. Importante lang na obserbahan din natin. Tingnan din natin sila baka mamaya, yun na nga, tulad na nabagit natin na overgraze na pala, na wala na sila makain damo. So kailangan din natin silang suportahan naman ng pagkain nila. Pwede rin natin silang bigyan ng feeds. May mga feeds din na bibigay. Dati nga nagbibigay kami feeds ng baboy. Pero sa ngayon, may mga feeds na rin na pang cattle feeds o yung mga feeds na para sa mga ruminant na nakalaan din para sa mga ganitong hayop. Ano-ano nga ba rin ang mga challenges dito sa pag-aalaga ng kambing? Usually, pag mainipin tayo, talagang mapapasuko tayo kasi hindi naman ganun kadali din at hindi ganun kabilis. Usually, pag meron tayong inahing kambing, kung long term naman yung tinitingnan natin, matutuwa tayo kasi after 2 years, 3 beses siya nanganak. Sabi nila, 2 beses daw hindi. Usually, 3 beses. Depende rin naman sa management. Kasi itong inahing kambing, pag nagbuntis yan, 5 months yan na magbuntis. Tapos, manganak yan. Minsan, inaawat yung anak niya after 2 months or 3 months. So, nasa 8 months na yon bago maglandi muli yung ating inahing kambing. So, sa next niyan, magbubuntis na naman. So, abutin ng pang 16 months. Doon naman yung pangalawa niyang panganak. So, yung pang third niyang panganak. So, nasa pang 24th month naman. So, yan yung normal o natural na pag-aalaga ng kambing. Pero, depende rin yun sa management natin. Kasi may iba, mas mabilis nilang napapaawat yung kambing nila. So, may iba nga, inaalalayan lamang ng milk yung mga baby kambing. Pero, kailangan talaga nun ng sobrang effort, sobrang tiyaga. Kasi kailangan mong kumuha ng gatas tapos ipapainom mo doon sa mga baby kambing. So, yung iba sa isang inahin, pang 2 o 3 baby kambing na yon. So, yung ibang inahin, mabilis din muling naglalandi kasi wala namang umaasa na baby kambing sa kanila. Kaya sa iba, mas mabilis nila yun na napaparami. Another challenges din dito sa pagkakambing, minsan may pagkakataon na nanghinaing kambing. At kapag mahina na at hindi nakatayo, ay mahirap talaga makasurvive based sa experience namin. Kaya habang malalakas pa yung mga kambing natin, maigi rin na purgahin din natin sila, maintain natin yung purga every 6 months or depende sa management natin, depende sa ating nais. No, may iba every other months naman. So sa amin, usually kapag nanganak yung inahin at pagsapit ng mga 1 buwan, pareho yan namin pinupurga yung inahin saka yung baby kambing. Para yung inahin ay ready na siya muli na mag-breed at maiwasan natin na magpurga kapag buntis na sila. Dahil may mga pampurga din na nakakasama doon sa mga buntis nating kambing. Although hindi naman lahat ng pagkakataon na nagpupurga tayo, may pagkakataon din na hindi kami nakakapagpurga, nalilimutan. Pero okay rin naman yung mga kambing. At ino-observe na lang namin, pag meron kaming namamalaya na talagang kailangan purgahin, doon ulit kami naging active sa pagpupurga ng mga kambing. Sa pagbibigay naman ng vitamins, maigi na bigyan natin sila. Pwede natin ihalo sa inumin nila. Yung iba naman nag-i-inject. Pero kami, hindi kami nag-i-inject kasi hindi kami masyado marunong sa pag-i-inject. So doon na lang sa tubig inuman. Although minsan o bihira lamang din namin ginagawa yun. No? Kasi yung mga kambing naman, once na maraming mga damo dyan sa paligid, marami silang nakakain. Dyan naman sa mga damo, may nakukuha pa rin sila mga minerals, mga vitamins dyan. Kaya ina-observe din namin yan. Once nakikita namin ay okay naman yung mga kambing namin, hindi na kami nagbibigay ng vitamins. Another challenge dito sa pagkakambing ay yung market. So maganda rin pag nag-alaga tayo ng kambing, no, alamin natin kung ano yung market natin, kung doon sa lugar natin may market ba. Kasi madalas dito sa kami, halimbawa sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dyan talaga maganda ang market kasi marami dyan. May mga kambingan talaga na mga restaurant, mayroong mga karinderya. No? Pero dito sa bandang area namin sa Mindanao, no, marami din actually nakain kasi may mga Muslim areas. So, hindi naman sila nakain ng baboy. So, kambing, baka kumakain sila. Pero may lugar din dito sa amin, halimbawa, Dipolog area na more on Christians. So, medyo mahirap ng konti din yung pag-aalaga o pagbebenta, pag-market ng kambing. Kasi marami din naman nasanay sa baboy. Pero dito kami sa Zamboanga del Norte area, basta't mahanap lang din natin yung target market natin. No, tsagain lang natin na mag-post. Ako kasi pinopost ko lang. Nakakabenta-benta rin tayo. So, yun yung naobserbahan ko pagdating sa pagkakambing. Tapos, pwede nga rin natin isabay itong mga tanim, tulad nitong Madrid Agua na ating kinukuha sa ngayon. Pwede natin isabay na itanim yan. Actually, dagdag rin sa source of income natin yan kasi pwede natin ibenta yung mga cuttings nito. Tapos yung mga dahon nito, yan yung pinapakain natin sa mga alaga, yung mga malalambot na mga sanga na pwede natin idagdag yan sa pakain na alaga. I-chop lang yan, haluan natin ng darak at feeds. Tapos yung sanga niya,
ito yung tinatanim, no? Pag dumami to, yung mga sanga nito, yan din mismo yung binibenta. Actually, isang dangkal nga lang yung usual binibenta, 5 pesos, 10 pesos na agad ang halaga. Kasi yan yung tinatanim dyan. Ang pagtatanim nito, ganyan lang din kasimple, no? Yung mga sanga-sanga lang. Tapos, ibaon mo lang sa lupa, uugat yan. Kasi para din itong Madre de Cacao, para din itong kasaba, tubo o napier grass na pag tinanim mo yung sanga, yan mismo yung tumutubo. At bagay nga rin ito sa lugar na medyo may lilim din pagka sobrang gitna o tirik na ng araw, nalililiman siya, tapos sa umaga, sa hapon, na sisikatan pa rin siya ng araw. Tulad nitong tinamnan namin, tingnan ninyo, lumalaki ng todo itong mga Madre de Agua dito. Sobrang taas, times 3 ko pa yata itong taas niya, siguro may 5, 10, 15 feet yung taas niya. Ganun siya kataas itong Madre de Agua na ito. At pagdating sa sustainability, hindi ito sustainable kung konti lang. Tulad nitong tanim namin, konti lang. So, nakakuha tayo dito. So, pagka naubos na to, mag-aantay na naman tayong tumubo yung mga dahon. No, pero kung marami ang tamnan natin na to, ektarya ba ganyan, so, magiging sustainable din siya kasi once pagbalik mo dun sa una mong kinuhanan, tutubo na naman. So, marami kang makukuhang pagkain sa kanila. Ang maganda kasi dito sa Madre de Agua, mataas siya sa protina. Once ito ating binilad, naging dry matter ito, nasa 15 to 18% kung di ako nagkakamali. Yan yung nabasa natin sa Google na taas ng nutrients niya base sa kanilang pag-aaral. Pagka dry matter, mataas sa protein. Pero pag ganitong basa o hindi pa binilad, may mga tubig pa kasi ito, so medyo mababa ang protein nito kumpara doon sa pinatuyo na pwede din natin yung haluan ng darak, pwede natin halo sa feeds din. So maraming paraan. Although dito sa amin, fresh na Madre de Agua lang, chinachop namin pagka pinapakain sa manok, sa baboy, no, hinahalo namin yan sa feeds, tapos sa mais, darak, yan yung pinapakain namin sa kanila. Tapos dito sa kambing, kumakain naman to kahit direktang ibigay. So naibibigay natin ng diretso doon sa mga kambing natin. So dito sa kambing, nainganyo rin ako mag-invest dito. Actually, may mga nagbebenta dito sa area namin ng mga babaeng kambing. Talagang pinupuntahan ko agad para makuha ko kasi nagustuhan ko itong kambing dahil nga kung kumpara doon sa mga alaga naming manok, baboy, gumagastos pa tayo ng feeds. Pero dito sa kambing, hindi natin kailangan gumastos araw-araw, hindi natin kailangan maglabas ng pera araw-araw. Dahil nga ito mga kambing, mga damo, kailangan lang natin tiyagain sa panguha ng pagkain sa kanila. Libre ang kanilang kinakain, hindi natin kailangang bilhin pa. Kaya natin magbenta na wala masyadong inputs o yung mga gastusin. No? Hindi tulad ng baboy, minsan may mga biik tayo sa amin, nasubukan nga namin. Nakakabenta tayo ng biik sa umpisa, tapos yung pinagbenta natin, pambili natin feeds yun kasi hindi pa natin mabenta lahat ng biik. Yung mga biik na lumalaki ng dahan-dahan, so kailangan pa rin natin pakainin ng feeds hanggang sa naubos yung pinagbenta natin ng mga naunang biik. So nandun lang napupunta rin sa baboy. No, hindi tulad ng kambing, once nagbenta ka ng kambing, malinis na agad yun. Pwede mo na itabi agad, pwede mo na ilagay sa bangko o pang invest mo sa iba pang bagay o pambili mo ulit ng mga inahin. Tapos kapag nagbenta ka ulit, pwede ulit ipambili kasi wala ka namang kinatatakutan na kailangan gastusin. Dahil pagdating naman doon sa mga minor na mga pampurga, mura lang naman yan Merong 20 pesos, 30 pesos, yung 100 pesos mo, marami ka na mabiling pampurga. No, yung iba nga, natural ang kanilang pampurga, katulad sa isang lugar na maraming mga pinya na napanood nga natin sa seminar ni Dr. Datuin dati. No, yung gamit nga daw ng iba na pampurga, pinapakain naman daw nila yung mga kambing nila noong pinya, yung mga dahon ng pinya, mga balat ng pinya. So, kusa lang napupurga yung mga kambing doon kasi nga meron daw yung natural dewormer, yung mga ganong klaseng pagkain, yung mga pinya. Tapos nandyan pa yung mga ipil-ipil. Ipil-ipil, may natural dewormer din daw yan. So, may research nga rin tayo pagdating doon sa mga damo na nasa paligid. Kaya minsan nga kahit hindi tayo napupurga ng kambing, pasin natin, okay naman. No, may mga ibang backyard farmers hindi nagpupurga pero okay naman yung kambing nila. So, talagang damo lang ang talagang pinangkakain. Wala silang binibiling pampurga. Kasi nga daw, nabasa din natin ito, ni-research din natin sa Google, na yan yung pinakasandala natin yung mga maging makahiya plant, marami pa mga damo-damo na nasa paligid. Kasi yung makahiya plant, natural dewormer din daw yan. At ganun din daw itong Madre de Cacao. May mga nagsabi din, natural dewormer din daw yan. So marami talaga ang nakakain din ng mga alaga natin na kusa na rin nade-deworm sila. Kaya pala marami, kahit nung unang panahon, kahit hindi nagpupurga ng mga kambing, hindi uso yung pagpupurga, okay pa rin, napaparami pa rin yung mga alaga at hindi pa rin nagkakabulate. Kasi nga, may nakakain din pala sila, may nakuha rin silang kusang nagpapagaling sa kanila, nagtatanggal ng bulate. No, kahit nga sa mga sakit ng alaga natin, may mga kusa rin na gamot na nakukuha sila dyan sa paligid. Parang herbal lang din. Parang tayo, pag may sakit tayo, may mga herbal medicine tayong pwedeng igamot, pwedeng makukuha. Minsan nga naglalaga tayo ng mga makahiya plant, ragis, dahon ng ampalaya, at marami pang iba. May mga dahon-dahon ng prutas, itong mga kambing pa kaya na purong damo ang kinakain nito. Yung mga laglang na prutas, dahon, kinakain din nila. Kahit napaka-healthy nito mga kambing na napakaganda rin talagang alagaan. So, ayan po muna yung ating topic sa ngayon. Muli po, maraming salamat po.